Ayun, so start recording tayo dito. Magandang araw sa inyong lahat, no? So, pasensya na kayo kung medyo mahina yung boses ko. Natutulog kasi yung nasa likod ko, no? So, ngayon, meron tayong bagong activity na in-upload ako sa ating learning platform, no? So, ang activity na to ay yung activity number 3 natin. Okay? So, ito siya. Ayan. So, this is activity number 3. Title block po. So, ganito po ang gagawin natin. Okay? So, dito, madali lang naman to, no? Bali, ito na yung template or ito na yung ito na yung template na gagamitin natin kada gagawa tayo ng assignment, exam, and other natin here sa ating dito sa ating subject. Okay? So, madali lang naman tong gawin. So, i-analyze muna natin yung picture, no? So, ang size niya is 420, no? By 297. So, I think this is A4 or A3 size of paper, no? Hindi ako nagkakamali. Okay? So, ito yung magiging limit natin, which is the 420 and 297. Okay, so, punta ako sa AutoCAD. Okay, so sa AutoCAD natin, so Control N, no? Control N lang po ang kailangan natin. So, CAD DWT yung gagamitin natin. So, ayan. Okay? So, here, ang gagawin natin, set muna natin yung limit. Okay? Tinuruan ko na kayo kung paano mag-set ng limit. So, hindi ko na kailangang ulitin. So, dito, ang size ng paper natin is 420 by 297. Okay? So, 420 by 297. Yan. Tapos, gagawa tayo ng rectangle na merong 0, 0. Tapos, 420 by 297. So, zoom out ko lang, no? Medyo malaki pala to. Okay, zoom, tapos object. Ayun. Ayun. So, ito yung pinakang paper natin para dun sa ating activity. Ayan. 420. Okay, yun yung pinaka-papel natin. And, kung papansinin nyo, no? Meron siyang borderline. Ayan, may borderline po siya na merong yung borderline niya is 380 lang to. So, pwede nating sabihin, wait lang, bukas lang ako nung calculator. Wait lang guys, wait lang. So, may calculator ako dito, no? So, per 20 minus 380 40. Tama. So, I can assume na 40 yung offset natin dito. Let's try. 40. So, tingnan natin. Hindi magiging 40. 20 lang. Bakit? Kasi yung 40 is tigkagiliran niya. So, ayan siya. So, kung i-dimension natin siya, for checking lang ha. For checking. Makikita niya 380, which is tama doon sa ating
um, paper. Okay, tapos pag nakagawa na kayo ng ganyan, punta tayo dito sa medyo complicated na part. Okay? So, meron siyang 143.15. Ayan. Dito kanina. Sa taas, meron pa siyang binigay. 2. 2 ang binigay niya sa taas. So, mamaya na yan. Dito muna tayo sa part na to. Okay. So, kung i-analyze natin, meron siyang 1 dito. Ayan, yung 1 na yan. Which is, sabi niya, ito daw yan. Okay, so, dali lang. Gawa tayo ng line. From here to here. Tapos, offset lang natin yan ng 1. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung guideline natin dito sa baba. Mali. So, zoom. Ayan. Ayan. So, meron na tayong 1. Katulad nung kanina. Tama. Itong nandito. Tapos, from here daw to doon is 41.61. 41.0161. Okay? So, madali lang. Offset. Space lang natin. Ayan na siya. Ayun. Diba? Dali. Kinapi ko lang to. Tapos, nung mag-offset ako, pinaste ko lang to. Okay? So, this is 37. No? 37. Okay, so mag-o-offset pa tayo ng isa pa. Kuha ako ng line dito. Punta dito. Tapos, offset tayo ng 1. Ayan. Tapos, tanggalin lang natin yung guideline dito. Tapos, doon tayo mag-o-offset ng 37. Ayan. So, kung papansinin natin yung 37, andito na siya. Okay? So, yung 37, ang susunod na offset is 111. Offset lang. Ayun. Diba? Ang dali lang. Tapos, 111 ulit. After 111, 74. Okay, offset ulit tayo. 111. Tapos, 74. Ayan. Last na yung 44. So, no need na natin i-ano yan. Okay, balik tayo dito. Ito. I-offset down natin to ng 10. Okay? 10. Tama. Offset down natin to ng 10. So, madali lang yan. Tingnan nga natin ulit. Tama. I-offset lang natin yan ng 10. So, kung magaling kayong mag-offset, naku, napakadali nito para sa inyo. So, offset ng 10. Tapos, dire-diretso siya. Dito lang siya mawawala.
Okay? So, trim lang natin yan. Okay? So, click natin to, then enter, tapos yan. Ayan. Tapos, sa baba naman, may Camarines or Polytechnic Colleges. Ang offset daw nito is 15. Ayan, nakalagay na. I-offset lang natin yan. Tapos lalagay ko dito, paste. Okay. Ayun. Tapos dito, ang ititrim natin ito. 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 Saka ito. Check na natin. Tama, no? Tama ba? Oo, tama. Ganyan siya. Okay. Almost done. Almost done na. Ang gagawin na lang natin is yung nasa taas. Okay, ito daw is 1.4315. So, mag-offset lang ako dito. Ayun. Tapos balikan natin to. So, dito sa taas, ang nakalagay niya is 2. 2 naman nasa taas. O, tapos 2. Gawa muna tayo ng line. 2. Offset pala. Tapos 2. Okay. Tapos gagawa din ako dito ng line. Line galing dito. Punta doon. Oops. Napalayo guys. Napalayo. Ulitin natin. Medyo nagloloko kasi yung mouse ko. Galing dito. Punta doon. Dito naman. Para gawing guideline lang to. No? Magiging guide na line. So, base here. Meron bang nakalagay nung nandito? Parehas lang din naman neto. No? So, I can assume na parehas lang to. No? Parehas lang yan. So, kung parehas lang yan, madali lang yan. Okay? Parehas lang yan. Ganito lang yan. Offset. Tapos, click nyo to. Punta doon. Tapos ito, click nyo pa ganun. Ito naman, click mo nyo pa ganun. So, kung mapapansin nyo, ayan, nagkaroon na siya. Okay? So, ito pala, no, meron din dapat, no. Lagyan nyo na lang ng line. Tapos, yung part na nandito, trim nyo lang yan. Ayan. Tapos, trim nyo rin to. Okay. Tapos, trim nyo rin to. Ayan. Ito din. Tanggalin nyo na rin to. Okay. So, tapos na tayo sa template. Punta tayo dun sa medyo matrabahong part, which is yung paglalagay ng ating letters. So, dito, kung pabalikan natin to, no, ilagay nyo dito yung mga logo nyo. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawing logo. Okay? Nasa inyo na po yun. So, sa akin, no, itatry kong ilagay yung logong ginawa ko dito. Ito.
Ginawa ko tong logo na to para sa akin. So, wait lang. Lagyan ko ng hatch to para mas maganda. Ayan. Pero ang color na gusto ko is red and black. Yellow na lang. Ayan. So, kunwari ganito ang logo nyo. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong logo, no? Tapos, lalagay lang natin yan dito. Okay, kunwari yan. Rescale nyo lang. Ayan. Tapos, move nyo lang to. Ayan. So, meron na kayong logo, no? Yan ang pinakamagandang gawin kasi kanya-kanya kayo niyan. Okay? Kanya-kanyang trip yan kung anong gustong ilagay yung logo. Okay? Good na yan. So, pagandahan na lang kayong gagawin na logo. Okay? This is a courier nyo. Okay? This is a courier nyo. So, tuturuan ko ngayon dito kung paano ba maglagay ng text. So, click nyo yung nasa taas, no? Multi-text. Sa baba niyan, single line. Okay? So, lagay nyo dito. Ito doon. Wait lang. Click nyo lang yon. Tapos, yun dito. Ito dito. Tapos, enter. Tapos, wait lang. Medyo nagahang siya. Nagahang lang. Nagahang. Hintayin na natin. Nagahang lang po. Nagahang. Ayan. So, sobrang laki niya, no? Super laki niya. I-resize natin yan mamaya. So, dito, pwede nating baguhin ngayon yung tawag dito. Pwede natin itong baguhin. Right-click nyo lang tapos properties. Okay? Tapos, ito nyo lang mag-loading. Tapos dito sa hanapin nyo lang yung font style. Okay? Annotate. Style standard. Tingnan nga natin. So, kung wala dyan, next natin. Medyo nagahang na yung computer ko, no? Ayan. So, dito, pala, kailangan, gagawa tayo ng bagong annotation. Okay, manage text style. Ayan. Okay, so, kunwari, courier nyo. Courier nyo yung ginamit ko dyan. Ayan. So, dito, hindi ko kayo i-required na gumamit din ng courier nyo. Okay? So, nakadepende na sa inyo kung anong font style ang gagamitin nyo. Okay? So, basta yung malinaw, hindi yung masyadong fancy. Okay? Wait lang. Sige, babawiin ko yung sinabi ko. Corner nyo yung gamitin nyo dito para naka-uniform yung
font natin. Okay, doon na lang tayo sa mismong laman ng plate nyo magkakaiba-iba. I-corner nyo tapos mag nyo tayo dito. Okay? So, ilagay nyo dito is lettering. Ayan. Okay. Tapos, ayan. Close na natin. So, dito, ang gamitin natin lettering. Okay. So, ganoon kanina. Dito, tapos dyan. Center. Tapos, hintayin nyo lang. Lalabas dyan yung parang blinking na, yung ganyan. So, dyan nyo ilagay yung text. Yan. So, name of student. So, medyo malaki siya, no? Gagawin lang natin dyan para hindi na kayo mahirapan. I-scale lang natin yan. Kunin nyo dyan. Sabihin nyo 0.2. Ayan. So, maliit pa. Rescale natin ulit. 0.2 ulit. Ayan. So, lagay nyo dito. So, para magka-uniform siguro tayo dito, no? Para magka-uniform tayo dito. Kasi mahirapan tayo sa pag-uniform nito kung ganun pala. No? Mahirapan pala tayo sa pag-uniform. So, Control Z muna ako dun sa malaki. Ayan. Tapos, properties. Ayan. So, medyo mabakal na. Itong 22, gawin nating 1. Nagbago ba? Nagbago. Ayun, nagbago. So, malaki yung maliit yung 1, gawin nating 10. So, hindi ko na masyadong kabisado to. Itong ginawa ko dati. So, hintayin lang natin magbago yun. So, hindi siya 10. Gawin nating 5. So, medyo mabagal yung computer ko Okay. Out of memory lang siguro. Or naka-off yung ko. Tingnan natin. Baka naka-off yung tawag dito. Saka nangalo. Okay, so 5 pala ang ginamit ko dito, no? Let's move natin. Okay, move natin. Papunta doon. Ayan, estimate nyo na lang. So, that's the name of student. Tapos, X natin to. So, para mas madali na lang ang trabaho natin dito, control paste nyo na lang. Okay, pangalan nyo, ilagay nyo dyan. Okay, tapos dyan. Tapos, control. Copy lang natin. Copy selection. Dito, tapos dito. Tapos dito. Mamaya may edit naman natin yan. Tapos dito. Okay. So, mga ano-ano nga yun? Submitted to score, tapos plate number. Okay, so, name of student, okay na tayo. Submitted to na lang. Copy natin. Tapos, balik tayo kay AutoCAD. Okay. Ito yun, di ba? Ayan. Right click, double click nyo lang to, no? Double click nyo lang yan para ma-edit nyo. So, medyo mabagal yung laptop ko. Hintayin nyo na lang. Okay, submitted to. Okay na. Tapos, balik tayo dito. Ayan, ang maganda dito, i-copy paste mo lang. Tapos, double click nyo ulit to. Okay. Double click nyo yan. Tapos, palitan nyo ng pangalan ko. Ayan. Yan yung pangalan ko
Ayusin yung spelling. Maraming nagkamali ng spelling last time. Ang daming na minusan. Okay? Ayan. Tapos, ito naman yung name of school. No? So, dito, type na lang natin manually. Camarines Sur Polytechnic Colleges. Tama ba spelling ko? Tama naman siguro, no? Ayan. So, dito naman, score, tapos plate number. So, dito, papalitan lang natin ang score. Ayan. Tapos, dito yung plate. No? Plate number po ang ilalagay natin dito. Ayan. So, i-move lang natin yan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, no? Mapapansin nyo dito, may E, may bilog, tapos ganyan. So, madali lang yan. So, estimate na lang natin. Ako na lang magbibigay sa inyo ano yung size ng bilog. Okay, so, maglalagay muna ako ng guide na line from here, papunta doon, para makuha ko yung center nitong rectangle. Okay? So, type ng C, first the circle, tapos dito, pag ganun. So, estimated mga nasa 13 ang radius niyan. Okay? 13 po ang radius. Tapos, focus tayo dyan. Zoom lang natin. Ayan. So, pag na-zoom na natin, tingnan natin ulit. So, madali lang yan. Ganito lang yan. Gawa tayong line. Click nyo dito, tapos magaganyan na palabas. Tapos, pag ganun. Okay, tapos line ulit. Ito, papunta naman dun. Tapos, copy nyo yan, paste nyo yan dito. Tapos, di ba ang nakalagay dito is E. Di ba? Tama ba? E yung nakalagay dyan. Okay. E1A. So, kung E yan, ibig sabihin, exam yan. Okay. Kung A naman, okay, pag E, exam, pag A is activity. Okay? So, ibig sabihin, activity yung ginagawa natin ngayon. A muna yung lalagay natin. Okay? So, dito naman, ilagay nyo dito kung activity number, ano ba siya? Activity number 3 to, di ba? So, activity number 3, exercise number 1. So, A31. So, pag nasa field na kayo, iba naman na ibig sabihin nun. Okay? So, magkakaiba po yan. And wag natin kakalimutan mag-save. Okay? AutoCAD activities. This is activity number 3. Tama? This is activity number 3, exercise number 1. Okay? Para check nyo rin nasa taas ha. Ayan. Para pag nawalan kunwari ng kuryente, hindi tayo uulit. Okay? So, ganoon lang siya. So, kunwari, ang ginawa ko is meron kayong tatlong activity, no? Sa, kunwari, activity number 4, meron tayong tatlong exercises. So, magiging activity number 4, 1, 2, or 3 yan nakalagay. Depende kung anong plate. Okay? So, dito, ang gawin nyo, di ba na-save nyo na siya? Ang gawin nyo, i-save as nyo. Tapos, gawin nyo, lagay nyo is official template. Okay? Kasi ito na po yung gagamitin natin template para sa next time, hindi ka nang gagawa itong template na to. Ang gagawin mo na lang, no? May yun na pala dito, no?
ang gagawin mo na lang is i-reproduce. Okay? I-reproduce yung template na to. Okay? Ayan. So, sa next time, tuturuan ko kayo kung paano gamitin tong template. Okay? So, kung papansinin natin, tingnan natin kung tapos na ba. Okay, ayan, tapos na. Ayan. So, dito, para i-pass to, ganun pa rin ang gagawin natin, no? Dahil ito ay A4, no? Ang i-select nyo dito is A0. Okay? A0. Bakit A0? Kasi mas malaki yung A0. So, mas malaki, mas malinaw yung PDF na naglalabas. Okay, window. From here to here. Tapos, center mo lang. Okay, tapos, ito pala. DWG with PDF. Preview. Okay, so ganito yung lumabas sa kanya. Tanggalin ko lang muna yung line weight. Okay? Okay, tanggalin muna natin yung line weight. Preview natin. Para maging ganito siya. Okay? So, pag ganyan na, okay nyo lang. Tapos, save nyo lang. PDF. Okay, magiging PDF na yan. And yan na yung, ito na siya ngayon. And ito na yung ipapass nyo dun sa activity natin. Okay? Ganyan lang po siya kadali. So, inuulit ko. Yung logo, nakadepende sa inyo. Okay? Nakadepende po sa inyo. Ito yung magiging signature nyo sa kada plate nyo, no? So, napaka-exciting naman na gumawa ng sariling logo. So, bahala na kayo dyan. Kayang-kaya nyo na yan. Okay? So, okay na tayo. Kung may question po kayo, you can chat sa GC or to our next meeting. Ang pwedeng i-chat sa GC is yung mga simpleng tanong lang. Yung mga kailangan natin ng AutoCAD practices is sa next meeting na natin pag-usapan dun sa synchronous classes natin. Okay? So, ang gawin nyo muna tong activity na to. Okay? Thank you so much and goodbye. Ay nga pala, bago ako makalimutan, no? May nakalimutan ako. Our magic word sa araw na to, no? Ang ating magic word. Wait lang, itatype ko. Okay? Ito ang ating magic word sa araw na ito. Courier. Okay? Okay, guys? Okay, kung okay na, goodbye and see you sa susunod kong video. Okay, mag-aral kayo mabuti.